Kulang na lang ay ibalibag ni Luwelaan ang desk clock nang tumunog ito sa isinet niyang oras. Inaantok pa talaga siya. Pero sa lakas ng orasan niya na kasalukuyang nag-iingay, malamang pati kapitbahay nila ay gising na rin ng mga sandaling iyon. Naman, bakit ang bilis yata ng oras? Naiiritang saad niya ng damputi ng orasan at patahimikin iyon. Muli sana siyang hihiga nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto. Hi, have mercy on me. Naibulong niya sa sarili lang hindi pa rin tumigil ang sinumang nasa labas ng silid sa pagkatok ng pinto. Apo, gising ka na ba? Abay baka tanghaliin ka. Tinig iyon ni Ipeng, ang kanyang napaka-responsableng lolo. Opo, naghahanda na nga po para maligo. Nakapikit na sagot niya habang nakaupo sa ibabaw ng kama. Bilisan mo at na makapag-almusal ka pa bago pumasok. Saad nito bago umalis sa tapat ng pinto. Tumayo na siya at kumuha ng bagong laban na tuwalya at damit mula sa aparador saka lumabas ng silid. Tinungo niya ang banyo na malapit sa kusina. Nang kapwa mamatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang, ay silang dalawa na lang ng lolo niya ang natitirang magkamag-anak. Nangungupahan sila ng isang maliit na apartment at kasya lamang sa kanilang pang-araw-araw na gastos ang sinasahod niya bilang waitress sa isang restaurant. Hanggang second year college lang ang natapos niya pagkat hindi na nakaya ng kanyang lolo ang itaguyod siya dahil naging masasakiti na ito. Sa edad na 62 ay mahina na ito. Kaya siya na ang nagkusang huminto sa pag-aaral at naghanap na lamang ng mapapasukang trabaho. Hindi na ito tumutol sa kanyang kagustuhan dahil kailangan ding may maghahanap buhay para makasurvive sila. Hindi masyadong matangkad si Luella kagaya ng kanyang ina, pero nasa tamang kurba naman ang kanyang katawan. Pinagkaitan man siya ng tangkad, biniyayaan naman siya ng mayayamang dibdib at maliit na bewang. Hindi rin siya maputi, bagkos ay namanan niya ang kulay sa kanyang ama na moreno. Oh, Carlo, ang aga mo yata ngayon. Nakangiting sabi niya. Dati kasi hindi naman ito dumarating ng ganoong kaaga. Kadalasan ay ilang minuto na lang bago ang oras ng trabaho at saka ito dumarating. Nalaman ko kasing maaga kang dumadating. Pa-cute na saad nito. Dapat pala ipaalam ko din sa iba pang kasamahan natin na maaga akong dumarating para hindi na sila malilate. Kantsaw niya. Naman, alam mong kaya ko lang ginagawa ito ay dahil gusto kita. Gustong gusto kita. Matapat na pahayag nito. Hindi naman niya ito masyadong sineseryoso dahil hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa lalaki. Ann, nandyan na yung customer mo. Tawag sa kanya ni Eileen. Isa rin itong waitress. Sige Eileen, pupuntahan ko na siya. Sagot niya sa babae. Napansin niyang nakangiti ito ng matamis kay Carlo. Bumaling siya sa lalaki. Bakit hindi mo tingnan si Apple? Aniya, sabay kindat. Iniwan na niya ito para magtungo sa kinaroroonan ng matandang customer. Halos kasing edad lang ito ng kanyang lolo. Minsang kumain ito roon at parang may napakalaking problema na dinadala. Ginawa niya ang lahat para maging masaya ito. Ayaw niyang nakakakita ng mga taong nalulungkot lalo na kung matandang lalaki. Nakikita niya kasi sa mga ito ang kanyang abuelo. Natuwa yata ito sa kanya kaya simula noon ay palagi na itong kumakain doon. At gusto siya palagi ang nag-e-entertain dito. Dahil natutuwa rin siya dito, ay pinagbibigyan niya ito. Hindi ito umu-order ng pagkain hanggat hindi siya lumalapit. Good morning Lolo, masaya niyang bati ng lapitan ng matanda. Magandang umaga din iha, nakangiting balik nito. Ano po ang gusto niyong kainin ngayon Lo? Tanong niya. Nakasanayan na niyang tawagin itong lolo. Hindi nga lamang niya alam ang pangalan nito. Yung lalaking kausap mo kanina mukhang ang sweet nyo tingnan. Nobyo mo ba yun iha? Sa halip ay tugon nito. Malayo sa dapat ay isagot nito. Nagtaka pa siya dahil tila may bahid ng lungkot sa tanong nitong iyon. Si Carlo po ba? Naku, hindi ko po siya nobyo. Lolo, kaibigan at katrabaho ko lang po siya. Paliwanag niya. Iniisip lang niya na baka nagseselos ang matanda na maagaw ni Carlo ang kanyang atensyon.
Ganito rin ang kanyang lolo. Ayaw nito na mag-boyfriend siya. Hindi nito sinabi ang totoong dahilan kung bakit. Pero alam niyang ayaw lang nitong may kahati sa kanyang atensyon. Natapos ang maghapon ni Luella na walang naging problema. Mabilis na siyang nagpalit ng damit para makauwi na. Lumabas na siya at akmang maglalakad papunta sa sakayan ng jeep nang mapunan niyang may isang pares na naghahalikan sa tabi ng isang magandang kotseng nakaparada sa tapat ng restaurant. Nainis siya dahil sa walang kahihiyan ng dalawa. Ang dami namang lugar na pwedeng gawin iyon. Mukhang may kaya sa buhay ang mga ito base na rin sa ayos at suot. Sana ay kumuha na lang ang mga ito ng isang kwarto at doon ipagpatuloy ang ginagawa. Hindi na sana niya papansinin ang mga ito, pero narinig niyang umuungol ang babae at nakita rin niyang nakahawak na ang lalaki sa pang-upo nito. Napangiwi siya dahil ang pareha ay naghahalikan sa tapat pa mismo ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Naging concerned siya sa maaaring mangyari, na baka hindi na pumasok ang mga customer na gustong kumain doon dahil sa dalawa. Nilapitan niya mga ito para sitahin. Nag-alis siya kunwari ng bara sa lalamunan para kunin ang atensyon ng mga ito, pero parang walang pakialam na patuloy ang mga ito sa ginagawa. Kaya nagpasya na lang siyang kalabitin ang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya habang nililingkis ang babaeng kasama nito. Unang subok niya ay deadma ito, kaya sa pangalawang pagkakataon ay medyo nilakasan na niya ang pagkalabit. Nang lingunin siya nito ay nginitian niya ng ubod tamis bago magsalita. "Hi, I'm Luella Ann Angeles." Nakita niya kung paano kumunot ang noo ng lalaki, ganun din ang babaeng kasama nito. Kung nakakasunog lang siguro ang apoy na nakikita niya sa mga mata nito, malamang ang pagiging morena niya ay naging negra na. "Isa lang naman akong concerned citizen," patuloy niya at pinilit ignorahin ang nag-aapoy na mga mata ng binata. "Baka naman pwedeng humanap kayo ng medyo tagong lugar. Nakakahiya sa mga taong nagdadaan ng ginagawa nyo. At dahil sa inyo baka malugi pa ang may-ari ng restaurant na ito." Dire-diretsyong saad niya, sabay muestra sa kainan. "Excuse me?" Nakita niyang kulang na lang ay magsalubong ang mga kilay nito sa gitna sa sobrang pagkakakunot ng noo. "Hindi naman sa pinipigilan ko kayo sa gusto niyong gawin. Ang sinasabi ko lang ay ilagay niyo sa lugar." Naiilang na saad niya dahil sa pagkakatingin sa kanya ng lalaki. "What the hell is your problem, miss?" Maanghang na tanong ng babaeng kasama nito, para itong maniki na nagsasalita. "Wala akong problema sa ngayon, pero kapag nalugi ang may-ari nitong restaurant dahil sa gagagawan niyo, malamang malaki ang magiging problema ko," she replied, still wearing her sweetest smile. "Is she some kind of autistic?" Maang na tanong ng babae sa binata, saka siya tiningnan na tila ba nasisiraan siya ng bait. "O sige, aalis na ako," saad niya. Tinapik muna niya sa balikat ang lalaki saka ito pinagsabihan. "Mukha ka namang may pera, dalhin mo na lang sa isa sa mga motels iyang syota mo." Mabilis na siyang tumalikod upang iwan ang pareha. Kahit paano ay naobserbahan ni Ann ang dalawa. Ang babae ay maganda, matangkad at maputi, tila isa itong buhay na manikin. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng inggit sa tangkad nito. Samantalang ang lalaki ay mestizo at kung hindi siya nagkakamali ay nasa 6 na talampakan ang taas nito. Mahaba rin ang buhok nitong nakatali sa likod. May ilang hibla na nakalaglag sa magkabilang pisngi nito. Manipis ang mapupulang labi nito at matangos ang ilong. Lumabas din ang biloy nito sa kanang pisngi nang mapangiwi ito sa pagbanggit niya sa salitang syota. Pagdating niya sa apartment ay nakahanda na ang hapunan. Kaya mahal na mahal niya ang kanyang lolo dahil na rin sa pagiging maalaga nito sa kanya. Lahat ay gagawin niya basta para sa kanyang pinakamamahal na abuelo. Magana siyang kumain ng mga nilutong ulam ni Lolo Ipeng. Malakas siyang kumain pero hindi siya tabain. Pagkatapos ang hapunan ay siya na ang nagpresentang maghugas ng mga plato. Nagkwentuhan muna ang maglolo bago ito nagpaalam na magpapahinga na. Pagdating ng 10:00 ng gabi ay natulog na siya. Naalimpungatan si Ann pagdating ng madaling araw.
Napanaginipan niya ang lalaking mahaba ang buhok. May kahalikan daw itong babae. Bigla siyang nagising nang makita niya ang sarili na kahalikan nito. Nakaramdam siya ng uhaw kaya dali-dali siyang lumabas ng silid at tinungo ang kusina upang uminom ng tubig. Bakit ba niya napanaginipan ang lalaking iyon? Lolo, bakit ba lagi na lang ang pagiging binata ko ang pinakikialaman niyo ha? Nakangiting tanong niya sa lolo habang inakbayan ito. Nasa mansyon sila ng mga oras na iyon. Palagi na lamang ay ang pagkabinata niya ang pinupunan nito. James Bryan, you're already 32 and old enough to get married. Seryosong saad ni Lolo Nicanor. Ito at ang mga magulang niya ang tumatawag sa kanya ng buong pangalan kapag seryoso ang mga ito. But Lolo, I'm still enjoying my life as a bachelor. Pagdadahilan niya. Saka pinamamahalaan ko naman ng maayos sa mga businesses natin so don't worry. Tama ka. Ini-enjoy mo pa ang sarili mo sa parang damit na pagpapalit ng nobya. Lo, wala naman akong sinasaktang babae. Lahat sila ay aware na hindi pa ako handa sa isang commitment. You need a wife. Matatag na saad nito. Tama ang lolo mo, iho. Sang-ayon ng kanyang ina. Si Mrs. Marinisa Esquivel. Marahil ay narinig ang huling sinabi ng kanyang abuelo habang palapit sa kanila. Ma, pati ba naman kayo? Kunwari ay nagtatampong saad ni Brian. Aba iho, kailan mo pa kami mabibigyan ng apo kung ganyang wala pa sa plano mo ang pag-aasawa? Sermon nito sa kanya. Ma, kung apo lang pala ang hanap nyo, I can always give that to you, he said in a mocking tone. Huwag na huwag mo kaming bibigyan ng apo sa labas, James Bryan. Naeeskandalong tugon nito. Ma, easy, I'm just kidding. Natatawang sabi niya. James, magkita tayo sa restaurant bukas. I need you to observe the place. Baka ikaw na rin ang mamahala doon sa susunod na buwan. Pahayag ni Lolo Nicanor. Akala ko ba pamamahalaan ko ang lahat ng business natin? Hindi lang ang Restaurante de Contessa? Nagtatakang tanong niya. Ang negosyong iyon ay itinayo ng kanyang great-grandmother na may passion sa pagluluto. Si Contessa Esquivel, ang ina ni Lolo Nicanor. Ito rin ang paboritong restaurant ng matandang lalaki dahil doon naganap ang isang mahalagang pangyayari sa buhay nito. Ang pag-propose nito sa kasal sa nag-iisang babaeng minahal nito sa buhay, ang kanyang lola Esmeralda. Magbabakasyon kami ng kumpadre ko sa isla natin sa Palawan. Pagbibigay alam nito habang tumatayo mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa. May mahalaga kaming pag-uusapan. Naglakad na ito patungong hagdanan upang umakyat sa ikalawang palapag papunta sa kwarto nito. Nagtatakang sinundan lamang ito ng tingin ni James. Kailan pa ito nagkaroon ng ganong ka-close na kaibigan? Nagulat si Anang makitang pumasok sa restaurant ang isa taong pamilyar na ang mukha sa kanya. Ito ang lalaking nakita niyang may kahalikang babae sa parking lot ng kainan at siya ring kahalikan niya sa kanyang panaginip. Naipilig niya ang ulo sa huling naisip upang palisin iyon. Kumunot ang noon niya nang makitang umupo ito sa table ng kanyang kinikilalang pangalawang lolo, si Nicanor. Naisip niyang baka makikitable lang ito sa matanda lalo na't puno ng customers ang restaurant at wala ng pwestong maaaring upuan. Lumapit siya sa mesa ng dalawang lalaki upang kuhanin ang order ng bagong dating na lalaki. Nakita niyang nagtatawanan ng mga ito. Excuse me, agaw niya sa pansin nito. Ano po ang order nila? Nakangiting tanong niya rito. Kumunot ang noo ni Mr. Longhair. Halatang nakilala siya nito. Iho, tinatanong ka ni Ann kung ano ang order mo. Nakangiting ulit ni Lolo Nicanor sa apo. Natuwa ito sa nakitang pagkakakunot noon ng binata. Inakala nito na nagandahan ito sa dalaga. Wala itong kamalay-malay sa unang pagtatagpo ng dalawa sa labas ng restaurant. Hindi din naman ako magtatagal, Lo. Anitong tumingin sa matanda bago siya binalingan. Just give me a glass of iced tea. Coming up, maliksing saad niya bago tumalikod.
Naibigay na niya ang inumin nito nang marinig niyang business ang pinag-uusapan ng mga ito. Binaliwala niya iyon at naging abala na siya sa mga sumusunod na oras. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagtayo ng lalaki at iniwan ang kausap upang tunguhin ang pinto. Aba, aalis na ang mokong. Kaagad niya itong hinabol. Mr. Sandali lang, tawag niya rito bago pa ito makalabas ng establishment. Huminto naman ang lalaki at kunot noong tiningnan siya. Hindi na yata ito makikitang hindi sa lubong ang mga kilay. What's your problem, miss? Ako wala po, pero kayo meron. Hindi naman siguro kayo pumasok sa restaurant na ito ng walang pera, hindi ba? Nakangiting saad niya. Pinipigilan niya ang sariling bulyawan ito. Ang lakas ng loob nito na pumasok doon nang hindi man lang nagbabayad ng in-order nitong inumin. Iced tea lang naman. Silo, napigil nito ang sasabihin nang itaas niya ang kaliwang kamay para pigilan ito sa pagsasalita. Aba, hindi ka na nahiya sa matanda. Ngayon mo palang nakilala siya na ang pagbabayarin mo. Matanda na yung tao pero may pambayad. Tapos ikaw itong bata at malakas ang katawan para magtrabaho ay walang pambayad? Dire-diretsyong tura niya. Napatingin ang binata sa direksyon ng abuelo. Nagtatanong ang mga mata kung ano ang problema ng waitress na kaharap. Nakita niyang nagkibit balikat lang ang matanda at ngumiti. Okay, just to make you shut up, I will pay for my iced tea. Paasik na sabi nito. Well, that's good. Napa-English din na saad niya at kinuha ang bayad nito saka dumiretso sa cashier. Nang babalikan na sana niya ang lalaki upang ibigay rito ang sukli, wala na ito. Nagkibit balikat siya sabay lagay ng sukli sa bulsa. Tip. Hay naku lolo, ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun. Anang dalaga ng lapitan ng matandang lalaki at ayusin ang kalat sa table nito. Ang laki-laking tao ang lakas loob na magpalibre sa inyo. Hindi naman sa ganoon, iha. Lo, alam kong mabait kayo pero huwag niyong hayaan na samantalahin kayo ng mga tao. Sermon niya na tila ba ito talaga ang lolo niya. Hindi ko naman hinahayaan iyon, apo. Nangingiting pahayag nito. Parang kayo ang lolo ko masyadong mabait. Kaya naman mahal na mahal ko siya eh. Gagawin mo ang lahat para sa lolo mo, iha? Ngumiti siya. Syempre naman po, kahit po sa inyo ay ganun din ang gagawin ko. Kasi po parang lolo ko na rin po kayo. Tatandaan ko yan, iha. Saad nito. Malaki ang pagkakangiti. Nang pumasok si Ann sa trabaho kinabukasan, nakita niyang nagkukumpulan ang mga kasamahan niya sa isang bahagi ng restaurant. Kumunot ang kanyang noo nang marinig niya ang usapan ng mga ito. Kahit kailan ay hindi siya nagka-interes na makilala ang may-ari ng restaurant na iyon. Pero narinig niyang napakayaman nito at kahit minsan ay hindi ito pumunta sa restaurant na iyon. Mas busy ito sa ibang malalaking negosyo na pinamamahalaan nito kaya walang oras na dumadalaw roon. Ipinagkakatiwala na lamang sa kanilang manager ang operations ng Restaurante de Contessa. Mula sa mga katrabaho, narinig niya na ang apo ng may-ari ang bagong mamamahala sa restaurant. Sana lang ay makasundo nilang lahat ito. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang lapitan siya ng isang waiter, si Sam. Narinig mo na ba ang balita? Bulong nito. Tungkol saan? Kunwari ay wala pa siyang idea. Apo na daw ng may-ari ang mamamahala dito sa restaurant. Ganun ba? Wala naman sigurong magiging problema, hindi ba? Sabi ni Sir Melvin, tukoy nito sa manager, wala naman daw mababago. Kung ganun, wala pala tayong magiging problema. Baliwalang sagot niya. Hindi ka man lang ba na-curious sa magiging boss natin? Maang na tanong nito. Alam mo Sam, wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Kung wala naman palang magiging problema, bakit pa ako mag-iisip, di ba? Hay, ikaw lang yata ang walang pakialam. Buntong hininga nito. Kailan daw ba magsisimula ang bagong boss? Maya-maya ay tanong niya. Sa Monday na daw. Ano kaya ang itsura niya? Masungit kaya? Kung sa hitsura malamang ay napapanot na iyon sa dami ng problema sa kanilang mga negosyo.
Sa pangalawang tanong mo naman, siguradong magsusungit iyon kung hindi natin gagawin ng maayos ang ating trabaho. Kaya mabuti pa ay magtrabaho na tayong pareho. Iyon lang at nagkanya-kanya na silang trabaho. Nang dumating ang Lunes, tinanghali siya ng gising dahil sa kakapanood ng DVDs. Nang makita na malilate na siya ay para siyang ipu-ipong kumilos. Nakalimutan niyang mag-alarm at nasa bakasyon ng kanyang lolo kasama raw ang kaibigan nito. Ayaw sana niya itong payagan nung una, kaya lang ay nakokonsensya nito na ngayon lang ito magbabakasyon. Inulan niya ito ng maraming tanong bago niya ito tuluyang pinayagan. Halos tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya ay lumalabas na siya ng apartment. Pinara niya ang isang paparating na jeep upang makasakay na patungong destinasyon. Ilang minuto pagkalipas ng simula ng trabaho ay nakarating na siya sa restaurant. Sa kauna-unahang pagkakataon ay late siya ng pasok. Mabilis siyang nagpalit ng uniform. Nagtaka pa siya kung bakit parang may kakaiba sa mga katrabaho niya ngayon. Nilapitan niya si Sam para tanungin. Sam, bakit parang hindi kayo normal ngayon? Nangingiti niyang tanong. Ngayon lang ako na late ng pasok. May na-miss ba ako? Dumating na yung bago nating boss at nasa opisina siya kausap si Sir Melvin. Bulong nito. Bakit parang ang tahimik nyo? Ang sungit. Nang ipakilala kami kanina, ang sabi niya ay gusto kong ayusin nyo ang mga trabaho nyo. Kung gusto nyong magkasundo tayo pare-pareho. Panggagaya nito sa sinabi ng bago nilang boss. May maganda naman palang naidulot ang pagka-late ko. Natutuwang saad niya. Kahit kailan talaga hindi pa ako nagkamali. Anong itsura niya? Napapanot na yun ano? Sabi ko na yung mga taong maraming pinamamahalaan ay madaling tumanda dahil masyadong seryoso sa buhay. Nagtaka siya dahil biglang namutla si Sam. Para itong nakakita ng multo habang nakatingin sa kanyang likuran. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Nagulat siya dahil nandun na naman ang mayabang na lalaki. Trabaho niyo ang ayusin niyo at hindi ang pakikipaglaldalan. Seryosong pahayag nito habang nakatingin sa kanila. Bigla siyang nainis sa inasta nito dahil parang ito ang boss nila. Hoy mister, whoever you are. Namayuwang siya sa harap nito at hindi pinansin ang pagpigil ni Sam sa kanyang braso. Kami ay nagtatrabaho ng maayos dito, kaya wala kang karapatan na pakialaman kami dito. Bakit? Ikaw ba ang boss namin? Yeah, you're right. I'm the boss here. Balik nito habang inilalagay ang dalawang braso sa tapat ng dibdib nito. Natawa siya sa narinig. Nananaginip ka ba o nakahit-hit ng katol? Isang baso nga lang ng iced tea gusto mo pang pabayaran kay lolo. Tapos sasabihin mo na ikaw ang boss dito? Napamura na lang sa isip si Brian. Kung alam lang ng babaeng ito, ang tinatawag nitong lolo ay lolo ni Canor mismo niya, baka wala na itong mukhang maiharap sa kanya. Pero bigla rin niyang binawi ang naiisip dahil sa ugali ng babaeng ito ay mukhang sanay na mapahiya. Kung hindi lang sa sinabi ng matanda, baka ngayon pa lang ay si Sante na ang mataray na babaeng ito. Natatandaan pa niya ang pag-uusap nila. Ikaw na ang magpapatakbo ng restaurant, iho. Pwede mong pakialaman lahat pero hindi si Ann. Seryosong saad nito. Wala kang karapatan na alisin siya sa trabaho kahit ano pang gawin niyang bulyaw sa'yo. But Lo, that's unfair, reklamo niya. Natuwa pa naman siya dahil magkakaroon na siya ng karapatan na palayasin ang babaeng tigre sa restaurant na iyon. Palagi na lang silang mag-aaway sa tuwing magkikita sila. Mabait na bata si Ann. Ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho at wala kang mairereklamo sa kanya kundi ang pagiging straightforward niyang magsalita. Para sa akin ay maganda iyon dahil nalalaman mo kung ano ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Paliwanag nito. Wala na siyang nagawa kundi ang umayon dito. Nakita ni Ann na nagpipigil lang ang lalaki na magalit kung bakit ay hindi niya alam. Mr. Santiago, maya-maya ay tawag nito sa kanilang manager na nakatayo sa di kalayuan. Kaagad itong lumapit. Sir, hindi pa rin ba siya nagtaka ng tawagin nitong sir, ang binata? Usual kasi sa kanila ang tawagin sir ang lahat ng lalaking customer.
Why don't you introduce me to our employee here? Anito sabay tingin sa kanya. Ann, this is our new boss, Mr. James Brian Esquivel, the grandson of Mr. Nicanor Esquivel. Nagulat ang dalaga sa napatunayan pero hindi niya ito ipinahalata. Now, naniniwala ka na bang ako ang boss nyo? Nang aasar na tanong nito. Well, yes, since sinabi ni Mr. Melvin, nakataas noong sagot niya. My pleasure to meet you, sir. Nakangiting patuloy niya, intensyong inisin ang bagong amo. Mula ngayon ay ayoko nang nakikipagdaldalan sa oras ng trabaho. Maotoridad na saad nito. Sir, gaya ng sinabi ko kanina ay ginagawa namin ng maayos ang trabaho namin dito. Hindi naman siguro ikalulugi ng restaurant na ito ang konting kwentuhan na gagawin namin kapag walang masyadong ginagawa. Prangkang sabi niya. Parang mas gusto mo pang maging boss. Baka gusto mong magpalit na lang tayo ng posisyon. Naiiritang pakli ni Brian. Hindi ko alam kung bakit sa isang isip bata ay pinamahala ang restaurant na ito. Sigurado akong maraming mawawalan ng trabaho sapagkat malulugo ito dahil sa iyo. Nagagalit na ring tura niya. You, galit na saad nito. Hindi makahanap ng tutugbang salita sa kanya. Ano? Gusto niyo akong patalsikin sa trabaho? Galit na talaga siya. Kung ito ang makikita niya araw-araw sa trabaho ay baka tumanda siya ng wala sa oras. Kaya mas gugustuhin na niyang matanggal sa pinapasukan. You do the dishes. Pagalit na utos nito bago sila tinalikuran at pabalibag na isinara ang pinto ng private office nito. Ann, bakit mo ginalit ang boss natin? Baka mapaalis ka sa trabaho. Ani ni Melvin. Close sila sa kanilang manager kaya gano'n na lamang ang pag-aalala nito. Sorry po sir, alam nyo kapag nagalit ako'y walang tigil sa pagsasalita ang bunganga ko. Sa kamukha naman pong hindi niya ako paaalisin kasi pinaghuhugas lang niya ako ng pinggan. Sa bagay, pero sa susunod ay iwasan mong galitin siya ha. Baka kasi tuluyang kang paalisin dito. Sige, pipilitin ko po sir, nakangiting tugon niya. Nang umalis ito ay hindi niya sinunod ang utos ng amo. Sa halip ay pinagpatuloy na lamang niya ang dati niyang ginagawa. Malapit nang mag-uwi nang makita nilang may babaeng pumasok sa restaurant. Ito yung nakita niyang kahalikan ng binata. Naupo ito sa isang table malapit sa counter. Nilapitan ito ni Ann para kuhanin ang order nang lumabas si Brian mula sa opisina nito. Nang makita ng babaeng customer ang binata, kulang na lang ay lingkisin nito ang kanyang amo. Nagtanggal muna siya ng bara sa lalamunan bago nagsalita. Excuse me, may I have your order, ma'am? Nakangiti niyang tanong. Hindi naman siya pinagkaabalahang tingnan ng lalaki at wala siyang pakialam kung tingnan man siya o hindi. Veggie salad and iced tea, sabi nito na hindi man lamang siya sinulyapan. Nanatiling nakapako kay Brian ang tingin nito. Napatingin na lamang siya sa kisame bago iniwan ng mga ito. Ilang sandali pa'y bitbit na niya ang tray ng order ni Miss Manikin. At palapit na siya sa mga ito nang biglang tumayo ang isang customer na nasa kabilang table. Pinilit niyang ilihis ang bitbit na tray para hindi ito matapunan. Pero dahil sa kanyang ginawa ay tumagilid ang kanyang hawak at tumapon ang lahat ng laman sa kandungan ng dalagang kausap ng kanyang amo. What the? Maanghang na bulalas nito. What's the matter with you, bitch? Tili nito sa kanya. I'm sorry, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Hinging paumanhin niya habang pinupunasan ng tissue ang nabasang miniskirt nito. Stop that and stay away from me. Galit na utos nito. Nakita niyang hinila ito ng binata at dinala sa office nito dahil nakakakuha na sila ng atensyon mula sa mga taong naroon. Inililigpit niya ang naging kalat nang lapitan siya ni Brian. Ann, umuwi ka na muna. Bukas ka na mag-report. Iyon lang at tinalikuran na siya nito. Ha? Sandali lang bakit ako uuwi? Hindi pa tapos ang shift ko. Maang naturan niya. Just do what I say, okay? Seryosong saad nito. Hinabol na lamang niya ito ng tingin kahit naiinis siya. Siguro ay tuluyan na itong napikon sa kanya. Pero hindi naman talaga niya sinasadya iyon.
Kung kailan may boss silang masungit ay saka siya pumalpak. Ang lakas ng loob niyang sabihin na ginagawa niya ng maayos ang trabaho, papalpak naman pala siya. Medyo nagtataka na siya kung bakit hindi siya nito mapaalis sa trabaho. Sa sama ng ugali nito, iyon ang unang-unang gagawin nito. Napabuntong hininga na lang siya. Kung ano man ang dahilan nito ay wala na siyang pakialam. Basta ang importante ay may trabaho pa rin siya hanggang ngayon. What? Nanlalaki ang mga matang sigaw ni James nang marinig ang sinabi ng dalawang matanda. Iho, kailangan mo ng asawang magpapatino sa'yo. Seryosong saad ni Lolo Nicanor. And do you think itong babaeng ito ang makakapagpatino sa akin? Galit pa rin na sabi nito nang lingunin si Ann. Hindi naman alam ng dalaga kung ano ang iisipin. Nakita niyang sabay na pumasok si Lolo Ipeng at ang matandang lalaki na regular customer nila sa restaurant. Nagulat siya nang magyayaang huli sa private office at malaman niyang apo nito ang binatang mayabang na ngayon ay galit na nakaupo sa kanyang tabi nang sabihin ng mga ito ang gustong mangyari. Gusto rin niyang magalit sa dalawa, pero alam niyang mabuti ang hangarin ng mga ito. Sa palagay mo naman ay gusto kong patinuin ka? Naiinis na ganti niya sa binata. Daig pa nito ang babae kung magalit. Pwede ba? Bago ka magalit ng bonggang-bongga, ipakinggan mo muna sina Lolo. Utos niya. Nakita niyang kumunot ang noo nito. So, gusto mo ang nangyayari ngayon? Akusa nito sa kanya. Gusto na niya itong batukan sa inis. Manahimik ka na lang pwede? Singhal niya sa kabinalingan ang dalawang matandang nangingiti sa pagbabangayan nila. Okay, pag-usapan natin ito ng maayos. Simula ni Ann. Unang-una, kailan pa kayo naging magkaibigan? Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag nang tumahimik ang binata sa kanyang tabi. Matagal na kaming magkaibigan nitong si Ipeng, sagot ng lolo ni James. Matagal nga lang kaming hindi nagkita. Pero bago kami nagkalayo ay ipinangako namin na ipapakasal namin ang aming mga apo pagdating ng araw para maging magkapamilya na kami. Pero bakit hindi ko alam yun, Lo? Ako sa niya sa kanyang abuelo. Bakit hindi ko kilala si Lolo Nicanor kung matagal nyo na siyang kaibigan? Nasabi ko kasi minsan sa kanya kung saan ka nagtatrabaho at sinabi niya sa aking nagkakilala na kayo. Ayaw niyang ipaalam na magkaibigan kami. Kumunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Bakit ayaw niyong malaman ko? Tanong naman niya kay Lolo Nicanor. Dahil gusto ko munang makilala ka nang hindi ako nagpapakilala kung sino ako. Para malaman ko kung nababagay ka nga sa aking apo at hindi nga ako nagkamali. Natatawang sagot nito. Napakurap-kurap siya. Hindi makapaniwala sa mga naririnig. Matagal na palang magkaibigan ng mga ito. Bahagya namang natawa ang binata na nakaupo pa rin sa kanyang tabi. Lo, how can you be sure na magugustuhan ko ang babaeng ito? Nang iinis na saad nito sa kangumisi. Alam niyo kung ano ang type ko sa mga babae. At wala siya kahit isa sa mga katangi ang gusto ko. Harap-harapan na insulto nito sa kanya. Sumama ang ekspresyon ng mukha niya sa sinabi nito. Kung ikaw lang din naman ang mapapangasawa ko, mas gugustuhin ko pang tumandang dalaga. Galit na pakli niya. Magsasalita pa sana ang binata nang pumagitna si Lolo Nicanor. Si Lolo Ipeng ay tahimik lang at umaayon sa gusto ng kaibigan. Iha, hindi ba sinabi mo dati gagawin mo ang lahat na makapagpapaligaya sa akin at sa lolo mo? Nakangiting paalala nito sa kanyang sinabi nang minsang mag-usap sila nito. Tumingin muna siya sa kanyang abuelo bago nagsalita. Opo, pero hindi po sa ganitong paraan. Paano naman po kami magpapakasal kung pareho naming gustong isuka ang isa't isa? Nakangiwing saad niya. Oo nga at gwapo ang binata pero kahit kailan ay hindi niya pinangarap na mapangasawa ito dahil na rin sa ugali nito. Bakit hindi niyo bigyan ng chance ang isa't isa? Suhestyon ni Lolo Nicanor. The answer is a big no, singit ng apo nito. James Bryan, wala kang makukuha na kahit isang kusing na mana kung hindi mo susundin ang gusto ko. Matigas na saad nito. I don't care, mabubuhay ako ng walang pera. I hate being manipulated. Galit rin na tugon nito.
Tumaas ang kilay ni Anne dahil sa narinig mula rito. Parang ayaw niyang maniwala na mabubuhay ito ng walang pera. Pero humanga rin siya dahil isa pala ito sa mga taong hindi mapipilit kapag hindi ginusto. Kung hindi mo ako susundin ay kalimutan mo ng lolo mo ako. Matigas pa rin ang tinig na pahayag ng matanda na pareho nilang ikinagulat. Halata ang pagiging seryoso nito. What? Are you that serious? Hindi makapaniwalang balik ni Brian. Yes. You can't do that to me, Grandpa. I can, Apo. Napatiim bagang na naisuklay nito ang kamay sa buhok. Bakit hindi na lang po sa mga susunod yung Apo? Maya-maya ay sabi ng dalaga. Natawa ang dalawang matanda. Pero ang hindi niya mapaniwalaan, pati ang kanyang kaaway ay nakikitawa rin sa mga ito. Hindi ba dapat ay kakampi niya ito? Iha, baka hindi na namin abutan ng lolo ni Kanor mo ang sinasabi mong susunod na mga apo. Natatawang tura ng kanyang abuelo. Matanong kita, Iha. Ani ni lolo ni Kanor nang humapa na ang pagtawa nito. Ayaw mo bang pakasalan ng aking apo? Hindi siya agad nakakibo. Nilingon muna niya si Brian bago nag-alis ng bara sa lalamunan at nagsalita. Kung sa ayaw ay ayaw ko po, sagot niya. Pero, susog ni Lolo Iping. Pero kung ikaliligayan nyo ni Lolo ni Kanor, papayag po ako. Mahinang pahayag niya. Hindi niya sinubukang tingnan ang magiging reaksyon ng binata. Kung ganon, ikaw na lamang iho ang hindi umaayon. Baling ni Lolo ni Kanor sa apo. Malawak ang ngiti ng dalawang matanda sa naging sagot niya. Napabuga ng marahas na hangin si Brian bago nagsalita. Okay, sige. Papayag ako dahil ayaw kong itakwil niyo ako. Pero hindi ako nangangakong magiging maganda ang pagsasama naming dalawa. Galit pa rin naturan nito saka siya tiningnan ng masama. It's settled then, ani ni Lolo ni Kanor. Nagkamay at nagyakap ang dalawang matanda. Nang umalis sa mga ito sa private office ng restaurant ay naiwan sila roon. Masyadong nabilisan sa mga nangyari si Anne. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking kaaway niya ay magiging asawa na niya. Kunwari ka pa nagalit ka sa akin, pero gusto mo lang pala akong mapangasawa. Ako sa nito. Hoy, ikaw Brian ka. Kahit kailan ay hindi kita pinagnanasaan. Isipin ko palang nahahalikan mo ako ay nandidiri na ako. Galit na saad niya bago siya tumayo at akmang lalabas na sana ng opisina, nang bigla siya nitong halblutin sa braso at hapitin palapit dito. Ikaw lang ang tumawag sa akin ng Brian at ikaw lang din ang nandiri sa halik ko. Malamyos na saad nito. Malapit na malapit ang mukha nito sa mukha niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya biglang kinabahan. Bitawan mo nga ako? Not so fast, honey. Magiging mag-asawa na tayo. Kaya normal lang na maghalikan tayo. Nginitian siya nito nang nang-aakit. Tama ka, magiging mag-asawa na tayo. Pero wala sa plano ko ang makipaghalikan sa'yo. Asik niya bago itinulak ito ng malakas. Nang makawala mula sa pagkakahawak nito ay tumakbo siya patungo sa pinto para lumabas. Naiwan naman natatawa-tawa ang binata. Ngayon alam na nito ang weakness ng dalaga. Alam na nito kung paano siya aasarin at tatakutin. Nagulat ang lahat nang malaman na magpapakasal na sina Anne at Brian. Maging siya ay hindi pa rin makapaniwala at magpapakasal na siya sa lalaking hindi pa niya gusto. Naging mabilis ang pangyayari. Nakilala niya ang mami ng binata at naiset kaagad ang araw ng kanilang kasal. Dumating ang araw ng pag-iisang dibdib at natapos iyon na wala siya sa kanyang sarili. Nang sambitin ng pari ang pinakakatakutan niyang parte ay kinabahan siya. And you may kiss the bride. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya nang lumapat ang mga labi ng groom sa kanyang mga labi. Hindi iyon nagtagal. Dampi lang ang ginawa nito pero napapikit siya. Napadilat siya ng pisilin nito ang baba niya na para bang ginigising siya sa pagkakatulog. Namula siya sa hiya dahil nahuli siya nitong napapikit dahil sa halik nito. Para maitago ang pamumula ng mukha at para maiwasan ang nangiinis ng ngiti nito, ay humarap na lamang siya sa mga pumapalakpak na tao. Simple lang ang kanilang naging kasal dahil na rin sa kagustuhan nilang pareho. Nakapaskil sa kanyang mga labi ang ngiti
dahil kabilin-bilinan ng dalawang matanda na huwag nilang ipahahalata sa mga tao na napipilitan lang silang dalawa sa gagawing pagpapakasal. Hanggang sa sumakay na sila sa kotse patungo sa Manila Yacht Club, kung saan nakadaong ang yateng sasakyan nila patungo sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Nakapagpalit na siya ng damit bago siya lumabas patungo sa deck. Nakasuot siya ng mint green dress na hanggang tuhod. May tali ito sa baywang at may collar. Tinernohan niya iyon ng sandals na may taling nakapaikot hanggang sa gitna ng binti. Sa kaniya ipinaikot pataas hanggang balikat niyang buhok para hindi liparin ng hangin. Maganda ka naman pala kapag nag-ayos. Saad nito. Papuri ba yan o insulto? Tanong niya habang dahan-dahan siyang pumupunta sa bandang gilid ng yate. Mababa ang railing doon at hanggang sakong niya lamang ang taas. Gusto kasi niyang makita ang tubig. At dahil nakahinto sila ay nakikita niya ang ilalim ng dagat at mga isdang naglalanguyan. Pagbalik natin sa Maynila ay titira ka na sa bahay ko. Since yun naman ang gusto mo, ang magpasarap maghapon. Pang-uuyam nito. Marahas ang naging paglingon niya rito nang marinig ang sinabi nito. Napahugot siya ng hininga nang masilayang mabuti ang itsura nito. Nakasuot ito ng white cotton pants at bulaklaking polo na hindi isinara ang botones niyon, kaya nililipad iyon at na-expose ang malamodel na katawan nito. Lumipat ang mga mata niya sa dibdib ni Brian, patungo sa flat abs nito pababa sa puso nito. Bababa pa sana ang tingin niya pero pinigilan na niya ang kanyang sarili. Inilipat na lang niya ang mga mata sa paa nitong may sapi na puting tsinelas na tumugma sa suot nito. Para itong modelo sa pagkakatayo sa gitna ng yate. Nang lumipat ang tingin niya sa mukha nito ay nakita niyang nakangiti ito. Satisfied? Pumasa ba ako sa ginawa mong pagsasaliksik sa aking katawan? Hindi kagandahan ang katawan mo, kaya huwag kang mayabang. Pagsisinungaling niya sabay iwas ng tingin dito. Saka tungkol dun sa pagtira ko sa inyo, obvious naman talaga natitira na ako sa mansyon nyo dahil mag-asawa na tayo. Pero iyong sa trabaho ko, ibang usapan yun. Naiinis na saad niya. Anong trabaho ang pinagsasabi mo dyan? Naguguluhang tanong nito. Huwag mong sabihin na magtatrabaho ka pa rin sa restaurant pagbalik natin. Nanlalaki ang mga matang dugtong nito. Siyempre, magtatrabaho pa rin ako. At ano naman ang gagawin ko doon sa mansion nyo? Ang tumunganga maghapon? Do whatever you want to do. Basta hindi ka na magtatrabaho ulit sa restaurant as a waitress. Nagalak ang puso niya sa sinabi nito. Baka isipin ng mga tao na napakasama kong asawa. Bigla ang inis na bumangon sa kanyang dibdib nang marinig ang pahabol na salita nito. Ang buong akala niya ay concerned ito sa kanya. Sariling reputasyon lang pala nito ang iniingatan. Huwag kang parang bata na takot masabihin ang hindi maganda. Inis niyang pakli dito. Kumilos ka nga nang naaayon sa edad mo. Ako? Parang bata? Tanong nito sabay turo sa sarili. Sige, papatunayan ko sa'yo na hindi na ako bata at kikilos ako nang naaayon sa edad ko. Nakangiting sabi nito sa kaunti-unting lumalapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya. Gusto mong makita na kumilos ako nang naaayon sa edad ko, hindi ba? Sagot nito habang lumalapit sa kanya. Umaatras naman siya habang papalapit ito. Hindi ba gawain ng bata yung ginagawa mo ngayon? Nagagalit na siya dahil sa kabang nararamdaman. Naramdaman niya ang bakal sa binti niya. Kaunting atras na lang at sigurado siyang mahuhulog na sa tubig. Patuloy pa rin ito sa paglapit sa kanya kaya bigla siyang napaatras at dire-diretsyong nahulog sa tubig. Napasinghap siya habang nagkukumuwag pataas. Nakita pa niyang tuwan-tuwa ang asawa sa kanyang pagkahulog. Sisinghap-singhap na siya dahil hindi siya marunong lumangoy. Help! Sigaw niya. Come on, Luella, hindi mo ako maloloko. Anito, natatawa pa rin. Maya-maya ay nahihirapan na siyang huminga at pagod na rin ang binti at mga braso niya sa kakakawag. Nararamdaman niyang tuluyan na siyang lumulubog pailalim sa tubig.
Samantalang hindi alam ni Brian kung matutuwa o maiinis dahil mas pinili pa ng asawa na mahulog kaysa lapitan niya. Mas pinili niya ang una. Nakangiti pa rin siya nang makita niyang tumigil na sa pagkawagsian at unti-unting lumulubog. Kinabahan siya at dali-daling tumalon sa tubig. Nang makita sa ilalim ang asawa ay kaagad niya itong hinapit sa bewang at hinila pataas. Naihiga na niya ito sa ibabaw ng yate ay wala pa rin itong malay tao. Kinakabahan na talaga siya dahil nasa gitna sila ng dagat at malayo sa ospital. "Damn it! Luella! Wake up!" Sigaw niya habang pinapump ang dibdib nito. Napamura ulit siya nang hindi pa rin ito balikan ng malay. Pinisil niya ang ilong nito at ibinuka ang bibig saka binuguhan ng hangin sa loob ng bibig. Ilang ulit niyang ginawa iyon bago ito balikan ng malay tao at iluwa ang nainom na tubig. "Thank God," aniya sabay salampak sa lapag. Nakita niyang halos maiyak na ito sa pag-ubo kaya hinaplos niya ang likod nito. Ngunit tinabig lang nito ang kanyang braso. "I hate you," mahinang sambit ni Ann. Hindi talaga siya marunong lumangoy, pero hindi naging hadlang iyon para matakot siyang sumakay sa mga sasakyang pandagat. Malakas ang loob niya pagdating sa mga ganoong bagay. "Hindi mo sinabi sa akin na hindi ka marunong lumangoy. Dahilan nito. Saka ano pa ba ang kinagagalit mo? Iniligtas naman kita ah." "Salamat ha. Hayaan mo. Sa susunod ipapaalala ko muna sa iyong hindi ako marunong lumangoy." Sarkastikong saad niya. Hindi na niya napigil ang luhang kanina pa nagbabantang tumulo. Mabilis siyang tumayo at tumakbo pabalik ng cabin. Nagulat naman si Brian nang makita niyang umiiyak na ang asawa. Hindi niya alam na sobra ang naging takot nito kaya umiiyak ito. Gusto niyang iuntog ang sarili dahil sa pagiging arogante niya rito. Hindi kasi niya alam kung paano ito pakikisamahan. Madilim na nang nakarating sila sa Palawan. Bumaba na sila ng yate, pero hindi pa sila nagkikibuan. Pero nakita ni Brian kung paano napahanga ang asawa sa kagandahan ng resort dahil kitang-kita pa rin sa dilim ang lugar dahil na rin sa mga ilaw na kapaligid doon. Pag-aari iyon ng kanilang pamilya. Dati ay private resort lang iyon pero dahil madalang silang magbakasyon doon ay binuksan iyon sa publiko upang kumita ang resort. "Saan ang kwarto ko?" tanong ni Ann pagpasok nila sa penthouse ng hotel. Ni hindi man lang siyang ngumingiti. "Sa bandang kanan," sagot nito. Talagang napakaganda ng resort maging ang kanilang kwarto. Maaga siyang natulog dahil plano niyang mamasyal bukas. Kinabukasan na makapagpalit ay kaagad na siyang lumabas ng penthouse at tinungo ang aplaya. Nakasuot siya ng maikling shorts na puti at hapit na blouse. Bitbit ang sapin sa paa habang naglalakad ay may nakasalubong siyang mga panauhin sa resort na namamasyal din kagaya niya. Kung hindi pa siya nakaramdam ng gutom ay hindi pa siya babalik ng hotel. Sobrang nag-enjoy siya sa mga tanawin na nakikita niya. Malapit na siya sa bukana ng hotel nang makita niya ang asawa. Napailing siya sa naisip. Asawa. "Hey, are you hungry?" Nakangiting tanong nito. Nanibago siya kay Brian. Bakit simula yata noong nangyari ang insidente sa dagat ay naging mabait ito sa kanya? "Come on, sabay na tayong mag-breakfast." Yaya nito. Dahil sa gutom ay sumama na rin siya dito. Pumasok sila ng restaurant na naroon sa hotel na iyon. Pinili nila ang mesa sa tabi ng salaming dingding na makikita ang view ng dagat. Nang ibigay ng waitress ang menu-book ay hindi na siya nag-alinlangan na umorder ng gusto niya. 2 klaseng ulam at 2 extra rice. Nakita niyang nagulat ang waitress na halatang nagpapakyut sa kanyang asawa. "Are you sure na kaya mong ubusin yun?" Gulat na tanong ni Brian. Hindi makapaniwala sa kakainin niya at para sa agahan lang iyon. "Bakit? Hindi mo ba kayang bayaran?" Mahinang tanong niya. Nakita nga niya kung gaano kamamahal ang pagkain doon. Balak pa nga sana niyang umorder ng paborito niyang salad, kaya lang ay masyadong mahal.
Babawiin na sana niya ang ibang order nang pigilan siya ng kanyang asawa. It's not that silly, nakangiting saad nito. Lumundag ang puso niya dahil sa ngiting iyon. Kahit gaano karami pa ang orderin mo ay kaya kong bayaran. Basta lang uubusin mo. Saka hindi naman nila tayo pagbabayarin dito. Bakit? Aniya bakas ang pagtataka sa mukha. Kami ang may-ari nito, remember? Talaga? Ibig sabihin pwede pa akong umorder? Natutuwang tanong niya. Bakit nga ba nawala sa isip niya kung gaano kayaman ang kanyang kasama ngayon at asawa pa niya? Nasanay kasi siyang laging budgeted ang pera. Kaagad niyang ipinadagdag sa naghihintay na waitress ang paborito niyang salad. Kumunot ang noo niya nang makitang nanlaki ang mata ni Brian at napanganga. Bakit? May problema ba? Tanong niya. No, nothing. Nangingiting naiiling ito bago binalingan ang babae at binigay ang order. Nang umalis ang waitress ay tumanaw sa labas si Anne. Hindi niya matiis ang nakangiting itsura ng lalaki habang nakatitig ito sa kanya. Nang muli niya itong lingunin ay nakapako pa rin ang tingin nito sa kanyang mukha. Bakit ba kanina ka pa nakatingin? Asik niya. Alam ko na maganda ako kaya huwag mo naman akong masyadong ipahalata na nagagandahan ka sa akin. Nakaingos na saad niya. Napahalakhak ito. Ganyan ba talaga ang nagagawa ng gutom? Kumakapal ang mukha, nang iinis na ganti nito. Kung ganon, bakit nakatitig ka sa akin? Naisip ko lang bakit hindi tayo maging magkaibigan para hindi tayo palaging nag-aaway. Seryosong tanong nito. Bakit natatakot kang makarating kina lolo ang muntikan kong pagkalunod? Pagtataray pa rin niya. O gaya niyan, pwede naman tayo mag-usap ng hindi nagsisigawan palagi. Since mag-asawa na tayo, bakit hindi na lang natin iyon tanggapin? We can have annulment after a year. Napaisip siya sa sinabi nito. Bakit nga ba hindi? Kung magiging magkaibigan sila ay magiging maayos pa ang lahat. Okay, sige. Mas mabuti pa nga siguro na magbati na tayo. Natawa naman ito na parang batang paggamit ng salita. Pero may kondisyon. What condition? Tila amyos na tanong nito. Nag-iisip siya ng magiging mga kondisyones sa kanilang pagsasama nang dumating ang kanilang pagkain. Halos mapuno ang lamesa nila sa dami ng order niya. Mamaya ko na sasabihin sa'yo, kumain muna tayo. Saad niya habang nakatingin sa pagkain. Nang mailapag lahat iyon ay kaagad niyang nilantakan ang pagkaing in-order niya. Hindi niya pansin ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan at natutuwang pinagmamasdan siya. Naubos na ni Anne ang lahat ng pagkain niya at hinihintay na lang niya ang kanyang panghimagas nang mapansin niyang hindi pa ubos ni Brian ang pagkain nito. Bakit hindi ba masarap yung in-order mo? Maang na tanong niya. Ba't mo na itanong? Nagtatakang balik nito. Kasi hindi mo pa ubos, samantalang ako ay naubos ko ng lahat yung sakin. Natawa ito. Natutuwa kasi akong pagmasdan kang kumain. I really can't believe you ate all that. Matapat nitong saad na tumingin sa mga platong wala ng laman. Ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng kasing lakas ko kumain? Ngumiti ito at tumango. Wala na siyang ibang masabi kaya pinagtuunan na lang niya ang pagkain nito. Pwede ko bang tikman yung pagkain mo? Tanong niya. Yeah, sure. Itinulak nito palapit sa kanya ang pinggan nito. Masarap naman pala ah. Bakit hindi mo makain agad? Aniya habang panay ang kain. Nagulat na lang siya nang kukuha ulit siya ay wala na palang laman ang plato. Natutop niya ang bibig. Sorry, naubos ko na. Nakangiwing sambit niya. It's okay, I don't mind. Nakatawang saad ni Brian. Makikita sa mga mata ang paghanga. You eat like a construction worker. Amused na komento nito. Gusto mo bang maglakad-lakad tayo mamaya para bumaba ang kinain mo? Tanong nito pagkaraan. Naalala kong may salad ka pa nga pala. Hindi ka ba natatakot tumaba? Tanong nito. Hindi naman ako tumataba kahit gaano karami ang kainin ko. Siguro dahil na din sa trabaho ko.
Masyadong magalaw kaya natutunaw agad ang kinain ko. Natatawang paliwanag niya na inayuna naman ito. Nang maiserve ang salad ay minadali niya ang pagkain niyon. Tara, lumabas na tayo. Yaya niya. Habang naglalakad tayo saka ko sasabihin ang mga kondisyon ko. Malayo na ang nalalakad nila ay wala pa rin siyang maisip na kondisyon. 2 beses na siya nitong tinanong kung may naisip na siya pero panay-iling ang isinasagot niya. Ano, wala pa rin ba? You can ask me not to fool around since I'm your husband. Nagbibirong sabi nito. Okay lang sa akin kung mambabae ka, basta huwag lang harapan at kakalbuhin kita. Pananakot niya. Nakakatakot ka palang magalit. Siyempre, kahit papaano ay mag-asawa pa rin tayo sa papel. Kaya kahit respect man lang sa bawat isa ay panatilihin natin. Okay, sige. Now, what are your conditions? Nang hindi pa rin siya sumagot ay naupo ito sa buhangin. Hindi naman ay patuloy sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali ay may naisip na siya. Brian, may mga naisip na akong kondisyon. Anunsyo niya habang natatawang lapitan ito. Anong sabi mo? Nagulat na tanong nito. May naisip na ako. Kinakabahan niyang saad. Magkatabi silang nakaupo sa buhanginan at humarap ito sa kanya kaya malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Not that. What did you call me? Brian, nagtatakang sagot niya. Narinig niyang tinawag itong James Brian ng lolo nito. Gusto niya ang pangalang Brian kaya iyon ang itinawag niya rito. Why Brian? Mahinang sagot nito habang unti-unting lumalapit pang lalo ang mukha nito sa kanya. Napansin niyang kumawala ang ibang hibla ng buhok nito mula sa pagkakatali dahil sa lakas ng hangin. Dahil sa kabog ng dibdib ay nahila niyang bigla iyon. Ouch! Bulalas nito. Sabay hawak sa ulo kung saan banda ang nasaktan. What's with you? Kunot noong tanong nito. Bakit ka ba kasi lumalapit kang masyado sa akin? Saka bakit ba kung tawagin kitang Brian? Sa iyon ang gusto ko eh. Saka bakit ikaw Luella ang tawag mo sa akin? Pagtataray niya. Luella is much better than Ann. Paliwanag nito. And why you so afraid just to be near me? Hindi ako natatakot. Hindi lang kasi ako makapag-isip ng maayos kapag sobrang lapit ng kausap ko. Paliwanag niya. Have you been kissed before, Luella? Biglang tanong nito habang nakatitig sa kanya. Oo naman. Bakit ba yan ang tinatanong mo ha? Naiilang na sagot niya. How about a boyfriend? Ayaw paawat na tanong nito. Brian, tili niya. Gusto mo bang marinig ang mga kondisyon ko o hindi? Okay, relax. Natatawang tugon nito. Hinawakan nito ang kamay niya at muli siyang pinaupo sa tabi nito. Gusto sana niyang hilahin ang kamay rito pero tumututol ang puso niya. Gusto niya ang pakiramdam na magkahawak sila ng kamay habang nag-uusap. Now, what are those conditions? Una, dapat turuan mo akong lumangoy. Pangalawa, turuan mo akong magluto. Nahihiyang imporma niya. What? You don't know how to cook? Tapos ang lakas mo kumain? Natatawang komento nito. Sa palagay mo ba magpapaturo ako sa'yo kung marunong na ako? Pagtataray niya kunwari. Unti-unti nang napapanatag ang loob niya sa asawa. Yeah, you're right. Anyway, paano mo nalamang marunong akong magluto? Kay lolo ni Kanor, minsang napagkwentuhan namin ikaw, nasabi niya na magaling nga daw sa pagluluto ang pinakamamahal niyang apo. Nakita niyang napangiti ito sa kanyang sinabi. Hindi ko naman ine-expect na ikaw pala ang tinutukoy niya. Natatawang kwento niya. Natawa na rin ito. Naramdaman niyang bahagyang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. May ibang kondisyon ka pa ba? Tumango si Ann. Yes. Aniya saka tumayo para maalis ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman sa pagkakadikit ng kanilang mga balat. Tumayo na rin ang lalaki at pinagpag ang puwitang nalagyan ng buhangin. What is it? Nakikita mo ba ang bundok na iyon? Turo niya sa landform sa harapan nila.
Kanina pa niya iniisip kung paano pumunta roon at kung ano ang pakiramdam ng nakakarating doon. Yeah, don't tell me you want to go there. Hula nito. Muli ay tumango siya. Tama, gusto kong umakyat sa bundok na iyon. Natutuwang saad niya. Okay, sige. Gusto ko ring akyatin ang bundok na iyon. Talaga? Kailan natin aakyatin? Parang batang excited na tanong niya. 2 linggo tayong mananatili rito. We have all the time sa mga gusto nating gawin. For 3 days starting tomorrow will be our swimming lesson. And after that, cooking lesson. Paliwanag nito. So after the cooking lesson na tayo aakyat sa bundok? Nakangiting tanong niya. Yap, so prepare yourself, sweetheart. Nagbibirong sagot nito bago siya hinapit at binuhat. Brian! Nagsisisigaw siya pero natatawa rin dahil parang batang iniikot siya ng asawa. Humigpit ang kapit niya sa batok nito nang tumakbo ito pabalik sa hotel. Simula ng oras na yon ay naging mas maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, ay kumatok si Brian sa kanyang silid. Sinabi nitong ipapakita nito sa kanya ang magagandang tanawin doon na sa gabi lang makikita. Nakita niya ang paghanga sa mga mata nito nang lumabas siya. Nakasuot siya ng denim miniskirt at may bahagya pang mga tasta sa laylayan niyon. Tinernuhan niya iyon ng yellow tube blouse at shawl. Boots na hanggang tuhod ang footwear niya. Hindi niya akalain na lahat ng pinamili nila ng mama nito ay magagamit niya ngayon. Kung nagagandahan ka sa akin, sabihin mo, hindi ganyang para kang namatanda. Kantsaw niya. Kumabog ang dibdib niya nang lumapit ito sa kanya at hapitin siya sa bewang bago siya binulungan. You're gorgeous. Mahinang sabi nito na halos ikapanayo ng balahibo niya sa batok. Ramdam na ramdam niya ang mainit na hininga nito sa kanyang tainga. You too. Anas niya. Makapigil hininga rin ito sa suot na tight jeans at hapit ding white shirt na pinatungan ng black leather jacket. Really? Anito na lalo siyang hinapit papalapit dito. Nararamdaman niyang dumadampi ang labi nito sa pisngi niya malapit sa kanyang tainga. Brian, I think we should go. Kinakabahang saad niya. Yeah, we should go. Natatawang sang-ayon nito bago hinawakan ng mahigpit ang kamay niya at hinila na siya palabas ng penthouse. Before I crush you, nanginig siya sa sinabi nito. Kung ginawa man ito niyon sa kanya ay hindi niya masisiguro na patitigilin niya ito. Pinuntahan nila ang magagandang lugar sa paligid ng resort. Talaga nag-enjoy si Ann sa kanilang pamamasyal kaya naman hindi nila pareho na malayo ng oras. Malalim na ang gabi nang makabalik sila sa hotel. Dahil late na sila nakauwi kaya late din sila nagising para sa kanilang swimming lesson kinaumagahan. Kung hindi pa kumatok ang asawa sa kanyang kwarto ay hindi pa siya magigising. Luella, wake up! Narinig niyang saad nito habang kumakatok sa pinto. Tinatamad pa talaga siyang bumangon kaya hindi niya ito pinansin. Nagulat na lang siya nang maramdamang may yumuyugyog sa kanyang balikat. Luella, wake up! Mataas na ang araw, baka hindi na tayo makapag-swimming kapag hindi ka pa bumangon dyan. Pagmulat niya ng mga mata ay mukha ni Brian ang kanyang nasilayan. Sa gulat ay kaagad siyang napaupo sa kama. Nakalimutan niyang manipis na negligee lang ang kanyang suot. Inaantok pa ako. Reklamo niya sabay hikab at kinusot ng likod ng 2 kamay ang kanyang mga mata. Tumalikod ito. Hihintayin na lang kita sa lobby. Iyon lang at lumabas na ito ng kanyang silid. Nang tingnan niya ang sarili ay saka lang niya nalaman kung bakit nagmamadaling umalis ang asawa. Halos wala na siyang itago sa suot niya. Bakat sa manipis na negligee ang nipples niya, namula ang mukha niya nang isiping nakita iyon ni Brian. Pumasok na siya ng banyo at dali-daling nag-shower. Sorry, tinanghali ako. Hinging paumanhin niya. It's okay, let's go. Yaya nito. Nang makarating sa dalampasigan ay ibinabalang nito ang tuwalyang bitbit at dire-diretso nang nagtungo sa tubig. Nag-aatubili pa siya dahil hindi niya alam kung aalisin ang sarong na nakapaikot sa kanyang katawan. Pinaghugpong niya ang magkabilang dulo niyon sa kanyang leeg.
Hindi kasi niya kayang lumabas ng nakasuot ng two-piece bathing suit gaya ng ibang babaeng nakikita niya. Ayaw sana niyang isuot ang swimwear na iyon na ang ina ni Brian pa ang pumili. Subalit wala siyang choice dahil 2 damit panligo lang ang kanyang dala at lalong hindi niya kayang suotin ang isa dahil tibak ang style ng bikini bottom niyon. Dali-dali niyang inalis ang sarong at ibinaba sa tabi ng tuwalya ng asawa nang makita niyang lumingon ito sa kanya. Mabilis itong lumapit sa kanya. "Bakit ganyan ang suot mo?" Galit na sita nito. Naiis naman siya sa tono na ginamit nito. Naiilang na nga siya. Pagkatapos ay sasabihan pa siya nito na tila ba napakapangit niya sa suot. "Anong gusto mong isuot ko? Gown?" Sarkastikong saad niya. Nakita naman niyang lumambot ang mukha nito. "It's not like that. It's just that," saad nito sabay tingin sa paligid. Maging siya ay iginala ang kanyang mga mata at nakita niyang halos karamihan ng tao ay nakatingin sa kanya. Paghanga ang makikita sa ibang hotel guest na nandoon at inggit naman sa mga babaeng puti dahil sa pagiging perfect na morena niya. May mga lalaki rin na kung tingnan siya ay para bang isa siyang masarap na ulam. Nailang siya sa mga nakita kaya ibinalik niya ang mata sa asawa. "Bakit sila nakatingin sa akin ng ganun?" Takang-taka niya. "Hindi lang naman ako ang nakasuot ng ganito ah." Natawa ito sa maang na reaksyon niya. Hinapit siya nito palapit sa kalumingon sa mga naroon na para bang sinasabi na pag-aari na siya nito. "Hindi mo alam?" Bulong nito malapit sa kanyang tainga. "You're not just sexy but hot." Inilayo siya nito ng bahagya para makita ang kanyang mukha. Itinaas nito ang kaliwang kamay at maingat na hinaplos ng hinlalaki nito ang pang-ibabang labi niya. "Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo sa mga lalaking nakatingin sa'yo ngayon." "Anong ginagawa ko?" Takang tanong niya. Natawa naman ito sa pagiging inosente niya. Hinila na siya papunta nito sa tubig habang hindi inaalis ang kamay na nakapulupot sa kanyang bewang. "Let's start the swimming lesson bago mo pa makita sa akin kung ano ang ginagawa mo sa kanila." Nagkibit balikat na lang siya sa isinagot nito. Lumusong na sila sa tubig nang bigla siyang napaharap dito at napahawak ang 2 kamay niya sa magkabilang balikat nito nang maramdaman niyang umaabot na sa kanyang leeg ang taas ng tubig. "Baka malunod ako." Mahinang paliwanag niya nang magtaka ito sa kanyang ginawa. "Hindi ba pwede na sa mababaw lang muna tayo magsimula?" "Kung sa mababaw tayo magsisimula ay hindi ka matututo." "Pero Brian." "Why?" Tanong nito nang biglang humigpit ang pagkakahawak niya rito at bahagya pa siyang lumapit. "Hindi na sumasayad ang mga paa ko sa buhangin." Nahihintakutang saad niya. "Relax sweetheart, I'm here." Pag-aalo nito. "I won't let anything bad happen to you." Pero hindi pa rin iyon naging sapat para kay Ann. Nang maramdaman niyang nasa mas malalim na bahagi na sila ng dagat ay hindi na siya nakatiis. Ipinulupot na niyang tuluyan ang mga braso sa leeg nito at mahigpit na kumapit dito. Ramdam niya ang init na nanggagaling sa katawan nito. "Sweetheart, kapag hindi mo tinigilan iyang ginagawa mo ay baka iba ang maituro ko sa'yo, so please." Nahihirapang saad nito nang lalo niyang idikit ang kanyang katawan dito. Napakunot noo siya sa sinabi nito. "What do you mean?" Naguguluhang tanong niya. "Stop asking questions and just follow my instructions." Utos nito. Nalilito man at natatakot ay tumango na lamang siya. Hindi nagtagal ay pareho ng buhos ng kanilang atensyon sa ginagawang swimming lesson. Kahit paminsan-minsan ay nararamdaman niyang naninigas ang asawa kapag nadidikit siya rito ng bahagya. Hanggang sa parehong mapagod ay hindi niya nakuha ang mga instructions nito. Paano ba siya matututo kung lagi na lamang ang pagdikit ng katawan nito ang pinagtutuunan niya ng pansin? Kinabukasan ay ganun pa rin ang nangyari. Napagod at natapos sila nang hindi natututong lumangoy ang babae. Siya na mismo ang sumuko lalo na nang maramdaman niya ang pananakit ng katawan sanhi ng magkasunod na araw na pagsasanay lumangoy. Kinabukasan ay maganda na ang pakiramdam ni Ann matapos siyang uminom ng pain reliever. Nang nakalipas na gabi, bumangon na siya at naligo bago lumabas ng kwarto.
Hindi niya nakita ang asawa sa paligid paglabas niya. Baka natutulog pa ang loko. Mahinang usal niya. Naisipan niyang bumaba at pumunta sa tabing dagat. Tuwang-tuwa siya sa maliliit na alon na dumadampi sa kanyang mga paa. Maya-maya pa ay para na siyang bata na naglalaro sa buhanginan. Gumawa siya ng castle gaya ng nakikita niyang ginagawa ng dalawang bata di kalayuan sa kanya. Bigla siyang napangiti nang makita ang isang pares ng paa sa kanyang harapan. Nakangiting tumingala siya para lang magulat. Ang buong akala niya ay pag-aari ni Brian ang mga paang iyon. Ngunit nagkamali siya. Isang estranghero ang nasa harap niya ngayon. Nakayuko ito at matamis ang pagkakangiti sa kanya. Dahil mukha itong mabait ay ginantihan niya ito ng ngiti. Lalong lumawak ang ngiti nito at naupo sa tapat niya. "Hi," he said, still smiling at her. Para siyang teenager na kinikilig sa ngiti nito. "Hello," pa-cute na bati niya. "Kanina pa kita nakikita. Napansin ko na parang nag-iisa ka kaya kita nilapitan." Maaliwalas ng mukhang saad nito. Kung sa kagwapuhan ng pag-uusapan ay hindi ito pahuhuli kay Brian. Bigla niyang ipinilig ang ulo sa naisip. Bakit ba niya pinagkukumpara ang dalawang lalaki? "By the way, I'm Francis." Pakilala nito sa sarili. Sabay lahad ng kamay. "Ako naman si Anne," aniya at nakipag-handshake dito. Naramdaman niyang pinisil nito ng bahagya ang kanyang kamay. "So, are you really alone? Okay lang ba kung sasamahan kita?" "Actually, kasama ko ang bigla siyang napahinto sa tangkang pagbibigkas ng salitang asawa. Kung sasabihan niyang may asawa na siya ay baka magbago ang isip ng kausap. Saka na lang niya siguro sasabihin, kasama ko ang kapatid ko kaya lang nagpapahinga pa siya." Sa halip ay saad niya. "Are you two also staying at Esquivel Hotel?" Tanong nito. Nakikigawa na rin sa ginagawa niyang castle. Yes. How about you?" "I'm also staying there." "Saang floor kayo?" "Baka magka-floor pala tayo." Hindi siya nakapagsalita kaagad. Kapag sinabi niyang sa penthouse sila nakatuloy ay magtataka ito. Alam ng lahat maging ang mga panauhin sa hotel na ang pamilya Esquivel lang ang pwedeng tumuloy roon. Bahala na, siguro naman ay hindi niya alam ang patakaran na iyon. "Sa penthouse kami tumutuloy." Saad niya saka pinag-cruise ang dalawang daliri sa kanyang likuran. Pero mukhang hindi siya pinakinggan dahil nakita niyang nanlaki ang mga mata nito. "Oh, so you are one of the Esquivels?" Manghang tanong nito. No." Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin sa kausap. "No? But why are you occupying the penthouse then?" Takang tanong ni Francis. No doubt na alam nga nito ang policy na iyon. "Well, kasi iyong brother ko ay kaibigan sa mga Esquivel, kaya ayon ang pina-occupy sa amin." Pagsisinungaling niya. Tumango-tango ito. "I see. Anyway, can I invite you for a dinner, Anne?" "I'd love to." Kinikilig na saad niya. Alam niyang pagpapakita ng pagkagusto ang pag-invite nito sa kanya. Kaya lang ay iniisip niya ay si Brian. "But?" Saad nito nang mahimigan ang pag-aalangan niya. Baka kasi may plano si Brian. "Brian? Your brother or somebody else?" Bahagyang nagkalambong ang mukha nito. "He's my brother." Naiilang niyang isipin na kapatid niya ang binata. "I see, you can bring him if you want. I also want to meet him, you know." Nakangiting sabi nito. Naisip din niyang mas okay kung isasama niya si Brian para makilatis ang lalaking ito. Tutal ay magkasundo na sila, baka mahingan pa niya ito ng opinyon tungkol kay Francis. Nagkasundo silang magkikita sa labi ng 7:00 ng gabi. Tumayo na siya at nagpaalam sa kausap. Kailangan niyang ipaalam sa asawa ang plano niya. Papasok na siya sa hotel nang makita niya ito. "Brian," tawag niya dito. Lumingon naman ito sa kanya at napangiti nang makilala siya. "Hi there, good morning," bati nito.
Napangiti siya dahil maganda ang mood nito. Dalangin niya ay huwag magalit ito sa sasabihin niya. "Nag-breakfast ka na ba?" tanong niya. "Hindi pa, let's go. Kaya nga kita hinahanap dahil nagugutom na ako." Sabay nilang tinugo ang restaurant ng hotel. Gaya ng dati, madami na namang in-order na pagkain si Anne para sa kanyang sarili. Nakasanayan na yata ni Brian ang ganoong appetite niya dahil baliwala na rito kahit anong orderin niya. Pero nandun pa rin ang amusement sa mukha nito. "I have to tell you something." Maya-maya ay saad niya nang pareho na nilang natapos ang pagkain. "What? Kulang pa yung nakain mo?" Pagbibiro nito. "Hindi yon, sobrang busog na ako at hindi ko nakakayanin ang isa pang order." Nakangiti ring tugon niya. "Then, what is it? Do I need to feel scared?" Patuloy na pagbibiro nito. "I met a guy this morning," nakayokong umpisa niya. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang kasalanan dito. Natahimik ito kaya itinaas ang paningin para makita ang reaksyon nito. Kinabahan siya dahil wala siyang makita na kahit anong emosyon sa mukha nito. "So what about this guy? He invited me to have dinner with him. And you agreed," he said. It was a statement and not a question. "This guy, did he know that you are with your husband?" Seryosong tanong nito. Wala pa ring mababasang emosyon sa mukha nito. Umiling siya. "No, I told him that I'm with my brother." Napayukong sagot niya. "What?" Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. "Bakit ganun ang sinabi mo?" Maang na tanong nito. Kasi hindi niya masabi-sabi ang dahilan. "Kasi ano, Luwelaan?" Seryosong tanong nito. Lalo tuloy siyang kinabahan. Dapat ba niyang sabihin dito na may crush siya sa binatang iyon? Kaya hindi niya sinabi na may asawa na siya? Kaya ako sinabi yun ay dahil hindi siya makaapuhap ng tamang salita. Bakit hindi mo makayang sabihin? Natatakot ka bang sabihin o ayaw mo lang talagang sabihin? Naiinis siya sa tono ng pananalita nito. Tiningnan niya ito sa mata bago nagsalita. "Kaya ako sinabi yun ay dahil crush ko siya. At nararamdaman kong may gusto din siya sa akin." Matapat na tugon niya. Kumunot ang noon niya nang bigla itong humagalpak ng tawa. "What's so funny?" "You," natatawa pa ring sabi nito. "How old are you, Luella?" Naguguluhan siya sa biglang pag-iiba ng mood nito. 24. "Bakit mo biglang naitanong?" 24 at nagkaka-crush ka pa? Anito sa kamuling tumawa. Nainis naman siya sa inakto nito. "Ano naman kung magka-crush pa ako sa ganitong edad ko?" Asik niya. Kasi ang mga nagkaka-crush lang ay yung mga hindi pa nahahalikan. Ngayon naman ay nangaasar ang tono nito, lalo nang namula ang magkabila niyang pisngi dahil sa sinabi nito. "Ewan ko sayo." Padabog na tumayo siya at nilayasan ito. Nakasimangot na dire-diretso siyang lumabas ng hotel. Hinabol naman siya nito. "Luella, wait! I'm just teasing you." Humihingal ito dahil tinakbo nito ang pagitan nila para masabayan ang paghakbang niya. "Pwes, hindi nakakatuwa." Mataray na sagot niya. Okay, sorry na. Hindi ko sinasadyang galitin ka." Hingi nito ng paumanhin. Hindi pa rin niya ito pinansin. "What do you want me to do para lang huwag ka nang magalit?" Napangiti si Anne sa narinig. Hindi na siya mahihirapang kumbinsihin ito na isama sa dinner date nila ni Francis. Nasa tabing dagat na sila nang tumigil siya sa paglalakad at humarap sa asawa. Huminto rin ito sa paglakad at ngumiti na parang batang napagbigyan sa hiling. Kumabog ang dibdib niya sa ngiting iyon. "Kahit ano gagawin mo para magkabati na tayo?" Paniniguro niya. "Of course, anything." Tumango-tango siya. "Okay, sumama ka sa dinner date namin ni Francis." "Oh no, not that one, Luella." Umiiling na tanggi nito. Sumimangot siya. "Sabi mo kanina kahit ano. Kung ayaw mo bahala ka." Aniya sa kamuling lumakad palayo. "Okay, fine. Sasama na ako." Pagsuko nito. Napangiti siya sa narinig. Sa sobrang tuwa niya ay tumakbo siya palapit at nilundag ito sa bayakap. Yes, salamat."
Masayang sabi niya saka lalo pang hinigpitan ng yakap dito. Naramdaman niyang yumakap din ito sa kanya. Medyo nagtagal sila sa ganoong posisyon. They both liked the feeling being in each other's arms. Halos sabay pa silang nagbitaw nang may marinig na grupo ng kabataang nagkakatuwa ang malapit sa kanila. Narinig niyang nag-alis ng bara sa lalamunan ng asawa bago nagsalita. "So, what time will Francis gonna pick you up?" Tanong nito habang naglalakad na sila pabalik ng hotel. 7 p.m. sa lobby. Mahinang sagot niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng sobrang saya kapag kasama niya si Brian. Kailangan mo na palang mag-ayos para sa pagkikita niyo ng crush mo. Nang iinis na naman na saad nito. Tiningnan niya ito ng pagbabanta sa mga mata. Isa pa at lilipad ka na pabalik ng hotel. "Wow, that's brutal," natatawang tugon nito. Ilang sandali pa ay naghahabulan na sila habang nagtatawanan. "Kaya nga ganyan ang itsura mo dahil sa kanya, hindi ba?" Untag ni Brian. Aminado itong natulala ito nang makita ang itsura ni Luella nang lumabas siya sa kanyang silid. Nasa loob na sila ng elevator ng mga sandaling iyon pababa sa lobby upang makipagkita kay Francis. Biglang na-conscious si Anne dahil sa sinabi ng asawa. Pinagbasdan niya ang kanyang refleksyon mula sa makintab na pinto ng lift. "Bakit? Hindi ba maganda ang suot ko? Hindi ba bagay sa akin? Si Mama ang namili nito," aniya. Nakayuko siya at tinitingnan ang kanyang damit kaya hindi niya nakita kung paano lumambot ang mukha ng lalaki dahil sa pagkakabanggit niya sa salitang mama. "Of course not, you're beautiful in that dress." Malambing na saad nito habang nakatitig sa kanya. Nilent black dress ang kanyang suot at dahil halter style iyon ay litaw ang halos kalahati ng likod niya. Noong una ay nag-aalangan siyang isuot dahil masyado iyong daring. Pero nang maalala kung paano magdamit ang mga babaeng nakita niya noong gabing namasyal sila, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na suotin ang damit. Nang tumingala siya ay nakita niyang masuyong nakatingin ito sa kanya. Namumulang nag-iwas siya ng tingin at napako ang kanyang pansin sa imahe nila sa nakasaradong pinto ng elevator. Dahil tila salamin iyon sa kintab ay kitang-kita niya ang itsura ni Brian. Humanga siya dahil kahit ano ang isuot nito ay bagay dito. Gaya na lang ang ng mga sandaling iyon, jeans at t-shirt na tinarnuhan ng black leather jacket ang get-up nito at sneakers naman sa paa. Hindi na siya nagtaka ng pagbukas ng elevator at may pumasok na dalawang babae halos lantaran ng pagpapakita ng mga itong paghanga sa kanyang asawa. Nagtataka si Anne sa sarili kung bakit parang gusto niyang sabunutan ang dalawang babae. Nang muling may sumakay sa elevator at sinadya niyang dumikit dito para makita ng mga hitad na kasama siya ng lalaki. Ilang saglit pa ay bumukas muli ang pinto ng lift. May sumakay na 4 na hotel guest at bahagya siyang naitulak ng isa kaya bumangga siya kay Brian. Kaagad namang pumulupot ang isang braso nito sa kanyang baywang para alalayan siya. Kahit high heels ang suot niyang sapatos ay matangkad pa rin ito sa kanya. Kaya naman pakiramdam niya ay secured siya sa mga bisig nito. Nang ibaling niya ang paningin sa dalawang babaeng nagnanasa sa asawa, ay nakita niyang nakataas ang kilay ng mga ito habang nakatingin sa kanila. Nang iinis nang nginitian niya ang dalawa at lalong lumapit sa katabi. Hindi niya napansin ang pagngiti nito dahil sa inakto niya. Paglabas nila ng elevator, ay nakita na niya kaagad si Francis. Hindi pa rin ito inaalis ang braso sa kanyang baywang. Hindi naman niya inisip na alisin iyon dahil gusto niya ang pakiramdam. Ayun siya, turo sa lalaking naghihintay sa kanila. Nararamdam niyang humihigpit ang pagkakapulupot ng braso nito sa kanya. "Wala akong tiwala sa lalaking yan," mahinang saad nito. Napatingin siya rito, pero nagkataon namang tumingin din ito sa kanya. Napigil niya ang hininga dahil sa ayos nila. Halos magdikit na ang kanilang mga labi habang nakatitig sila sa isa't isa. "Anne," ang boses na iyon ang nagbalik sa kanya sa kasulukuyan. Mabilis siyang lumayo sa asawa para hanapin si Francis, pero hindi siya nito pinayagan. Kaya nang makalapit sa kanila ang taong katatagpuin nila, ay nakapulupot pa rin sa baywang niya ang braso ni Brian.
Francis? Nakangiting bati niya rito. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman, kararating ko lang din. Nakangiting sagot nito at may paghanga sa mga mata na tiningnan siya. You're beautiful, puri nito. Thanks, nahihiyang saad niya. Pangalawa na ito sa nagsabi sa kanya na maganda siya at tumataba ang puso niya. You must be Brian, baling nito sa katabi niyang lalaki. James Brian. Gaya ng dati walang mababasang emosyon sa mukha ng kanyang asawa. Ayaw nitong may ibang tatawag dito ng Brian maliban kay Luella. Pleased to meet you, James Brian. Nakahinga ng maluwag ang babae na magkamay ang dalawang lalaki. Naobliga kasi si Brian na alisin ang braso nito sa baywang niya. Nabitin ulit ang kanyang paghinga nang muli nitong ibalik doon ang inalis na braso. Nakita niyang sinundan iyon ang tingin ni Francis. Nginitian na lamang niya ito. Nasa loob na sila ng restaurant nang muling magsalita si Francis. Parang gustong pagsisihan ni Luella na isinama pa niya ang asawa sa dinner date na ito. Naramdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa lalo na kay Brian. So, James Brian, your sister here told me that you know one of the Esquivals, that's why you two are occupying the penthouse. Tiningnan siya ng asawa nang sinabi iyon ni Francis. Sinikap niyang huwag magkasalubong ang nagtatanong ng mga mata nito. Well, as my lovely sister told you, yes. I'm a close friend of one of the Esquivals. Natunugan niyang ipinagdiinan nito ang salitang sister kaya siya nilingon. Pilit ng ngiti naman ang ibinigay niya rito. Kumakabog ang dibdib niya sa kaba. I see you two are close. Yes, as a matter of fact, very close. Namula ang mga pisngi niya sa sinabi nito. Ann? Nagulat siya nang sambitin ni Francis ang kanyang pangalan. Yes, pilit ang ngiting sagot niya. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan ng ganoon. Do you mind kung yayain kitang sumama sa akin na mamasyal? Dahil nakatingin sila sa isa't isa ay hindi nila nakita ang pagkunot ng noo ni Brian. Wala talaga itong tiwala sa lalaking kasama nila. Sige, okay lang. Saan ba tayo mamamasyal? Nasa pantalan lang ang yate ko. Balak kong pasyalan ang dagat. Nagaanyaya ang ngiti nito. Pwede ba nating isama si Brian? Tanong niya. Okay lang pero baka mabore lang siya doon kapag sumama pa siya sa atin. Nakangiting saad nito. Sabay tingin sa lalaki. Tumingin din siya sa asawa, ni hindi ngumiti ang huli. Nakita niyang bahagyang tumigas ang ekspresyon ng mukha nito nang sabihin niyang isasama niya si Francis. No, of course not. Gusto ko ring mag-unwind ngayon. Nakangiting saad nito at binalingan ng asawa. Nginitian siya nito ng may assurance. Let's go then, saad ni Francis bago tinawag ang waiter upang bayaran ang kanilang bill subalit tumanggi ang huli. Bakit hindi kami kailangang magbayad? Takang tanong nito. Magpapaliwanag na sana ang waiter nang unahan ito ni Brian. Kasama kasi sa inutos ng mga Esquivel na huwag kaming singilin sa lahat. Wow, that's great! Nangingiting sabi nito habang papalabas na sila ng restaurant. Nakarating sila sa kinaroroonan ng yate. Aalalayan sana siya nito sa pagsakay pero hindi humihiwalay sa kanya si Brian, na ipinagpapasalamat naman niya. Mula pa kanina ay nakakaramdam na siya ng ilang kapag si Francis ang umaalalay sa kanya. Nagsimulang umusad ang sasakyang pandagat. Nasa deck silang tatlo na magpaalam si Francis na papasok muna ito sa loob upang kumuha ng alak. Nagulat si Ann nang makatalikod ang lalaki ay biglang umakbay si Brian sa kanya at hinila siya papalapit dito. Brian, what are you doing? Kinakabahang tanong niya. Lumingon siya upang tingnan kung paparating na si Francis at makita sila sa ganoong posisyon. It's cold here. Natatakot ka bang makita tayo ng crush mo? O ayaw mo lang nayakapin kita ng ganito? Bulong nito at humarap sa kanya sa katuluyan siyang niyakap. No. At tama ka, maginaw nga dito. Aniya saka inilagay ang mukha sa pagitan ng balikat at leeg nito. Kaya lang baka magtaka si Francis kapag nakita tayong ganito. Then tell him we're very close siblings and we like to hug each other like this.
Tugon nito sa kahinigpitan ng yakap sa kanya habang dinadampian ng halik ang tuktok ng ulo niya. God, she really liked the feeling. Parang ayaw na niyang matapos ang mga sandaling iyon. Kung kaya lang niya pahintuin ang oras ay gagawin niya. Hindi man niya aminin sa sarili ay mahal niya ang asawa, kahit na hindi sila magkasundo nung una. Nalaman niyang may malambot itong puso. Patunay na lamang ang hindi nito pagsasalita ay alam niyang pinoprotektahan siya nito. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling nito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.